Yo, sabi nila bakit daw ako kumakain ng mga pagkain doon ng mga ibang lahi? So ito yung kinakain ko lagi. Yan, tapos, alam mo kasi, kung dito ka sa Saudi, tapos mapili ka sa pagkain, ang tendency, magugutom ka. Tapos pag nagutom ka, mangyayari, magkakasakit ka. So, ano pipiliin mo? Malilipasa ka ng gutom o kain ka ng mga pwede naman makain dyan. Tsaka ito, napakamura nito. Diba? Isang piraso nito, 1 real. Tapos, tsaka, pantawid gutom din to. Hindi yung laban. Diba? Laman nito, itlog. Tapos maghalo-halo ng mga curry. Pangalan nito, sambusa. Diba? Ang gutom ka talaga. Siyempre, mahirap magpalipas ng gutom. So, ang gagawin mo, kung may 1 real ka, hindi bumili ka din na malapit. Diba? At least hindi ka nalipasan ng gutom. Mahal maripasan ng gutom. Diba? Sakit na tiyan mo. Kesa sa 1 real mo. So, anong pipiliin mo? Tutusin lang. Yung pagkain na to, depende naman talaga sa nakain. Kasi yung iba kasi, maarte talaga yun dyan. Pero ako kasi, ito kasi sa paraan ko, para hindi ako magkasakit. Lalo na pag nalilipasan ng gutom. Masama kaya malipasan ng gutom. Kasi naman kakain ka ng konti, lang. Diba? Hindi natin alam, diba? So ito, meron naman siyang cucumber, may mga salad naman. So tawid gutom na rin. Tipid na kayo dito. Promise. So once na may nakita kayo ng mga ganito, try nyo din. Lalo na yung mga bago sa Saudi. Sarap siya. Huwag kayo pumili ng pagkain kung gusto nyo makasurvive. Kesa mag-noodles ka. Noodles. Ang daming preservatives nun. Diba? So magkano pa yun? Eto, mabilis lang kainin. Sarap pa kung may ketchup. Kaya sa mga OFW dyan, katulad ko, mas piliin nyo na huwag malipasan ng gutom kaysa malipasan kayo ng gutom. Kasi, mas mahal ang gastos kapag nalipasan kayo ng gutom. Okay, nakapos na. So, yun lang. Lagi mo tatandaan, mag-isa ka lang rito sa abroad. Walang ibang tutulong sa'yo, kundi sarili mo lang. So, maliin mo na mabusog ka, kaysa magutom ka. Yun lang. Salamat.